Papunta naman po tayo dito sa pagkaharap ni General Torre mga kababayan at netong si Dado Clemente. Ito mismong sa YouTube channel mga kababayan ni Dado Clemente to ha, panoorin po natin. Have you read the same, sir? Have you read the contents of your content of it? Yes. Complete affidavit. Do you swear that the contents of the complete affidavit is true based on your personal knowledge? Yes, sir. Sir, do you understand? Kasi parang ang dating dito mga kababayan hinarap nitong si Dado Clemente yung mga kaso na ipinail ni General Torre against po dito kay Dado Clemente about po atain mga kababayan sa doon sa defamation at saka yung pakitama na lamang po ko ha, yung isa pagkakaalam ko inciting to sedition ata yung isinampang kaso dito po kay Dado Clemente nitong si General Torre kasi nga nanghihikayat etong si Dado Clemente ng matinding kaguluhan laban po sa ating gobyerno. So ngayon ipagpatuloy pa natin. That any untruthfulness in the complete affidavit may result to the filing of charges for perjury? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Ano ito? Right? Pasensya na kayo ha, medyo yung boses natin kasi sinisipon tayo eh. Malamig kasi dito mga kababayan. We have on file a counter affidavit filed by respondent Mr. Clemente G. Enrique. Ayan, nagfile siya mga kababayan ng counter affidavit laban po dun sa ipinail na kaso ni General Torre. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Pero sign lang po. Apa. Hotel. At saka mga kababayan, kung titingnan nyo, napakatapang ni Dado Clemente dun sa kanyang mga video, kumura-murahin niya etong si General Torre. Diba ipinangalan niya pa nga etong si General Torre dun sa aso niya na kulay brown. Mga kababayan, ngayon kung titingnan nyo si Dado Clemente, hindi siya makatingin ng diretso kay General Torre or hindi man lang siya makatitig mga kababayan ng diretso kay General Torre. Pero kapag gagawa siya ng vlog, gagawa siya ng video about sa paninira niya kay General Torre, kumura-murahin niya, si General Torre mga kababayan, ang galing-galing niya dun sa kanyang vlog. Pero kapag ka-personal na mga kababayan at kaharap niya na etong si General Torre, hindi siya makaimik, hindi siya makatingin ng diretso kay General Torre. Sa bagay, ganyan naman talaga mga kababayan ng mga tao kapag ka may atraso doon sa tao, mga kababayan na inaakusahan nila or kaharap na nila, hindi sila makatingin ng diretso. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ano ito? Ito. Yan niyo si Torre ha. Ito. Pwede natin ito. Nagre-record. Ganun ba? Prosek, gusto rin ng video. Okay ba? Sige sir, ano lang po ha? Hindi siya makatingin kay General Torre. Kung matapang yan, titingin-tingin yan kay General Torre pero hindi siya makatingin. Souvenir niya. Sige sir, stand up please. Please your right hand for... Sorry. Mr. Enriquez, do you swear that your counter affidavit contains the truth and nothing but the truth? Yes, sir. Do you understand the contents of your counter affidavit? Yes, sir. Do you swear that you executed this counter affidavit voluntarily and you are not coerced? No, sir. Yes, voluntarily. Okay. Do you understand under oath that any untruthfulness in the counter affidavit makes you liable for charges of perjury? Yes, sir. Okay, thank you, sir. Siguro mga kababayan kaya siya lumabas na dito, kaya nag-file na siya ng counter affidavit laban po dun sa demanda ni General Torre laban sa kanya about dun sa citing sedition mga kababayan, dahil natatakot na etong si Dado Clemente. Hindi nyo ba napapansin? Ang laki ng ibinait mga kababayan ni Dado Clemente ngayon. Dati nananawagan siya
ng kaguluhan laban po sa ating gobyerno. Pero buhat mga kababayan nung nag-file ng kaso sa kanya, etong si General Torre, buhat nung nagtatatago na siya mga kababayan, ang laki ng pinagbago at ibinait ni Dado Clemente. Lalo na pagkakaharap niya na etong si General Torre mga kababayan. Kasi kung mapapansin nyo, hindi talaga siya makatingin ng diretso kay General Torre mga kababayan at parang nag-aalangan po siya na tumingin kung nasa saan itong si General Torre. Kasi nga mga kababayan, kapag kasi may atraso ka dun sa tao, lalo na kung minumura-mura mo sa vlog mo, nananawagan ka ng kaguluhan, bastusin mo yung general, tapos ipapangalan mo pa dun sa aso mo, talagang mahirap tumingin ng ganyan. Kasi pakiramdam mo, may atraso ka at pakiramdam mo, guilty ka. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. Tapos, eto pa yan. Kung titingnan nyo mga kababayan, di ba tapos na sila dyan? Tapos na sila dito sa loob. Noong nakalabas na sila mga kababayan, eto naman. Lahat ng mga guests nila dito, lahat ng mga kasama po nila dito, mga vlogger ni Digong. Ganyan pala kadami. Eto mga kababayan ganito kadami ang vlogger pala ni Digong. Eto panoorin po natin. Pilipino, ano? Ito nyo. Isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tanong. Tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Atras ba kayo? Pero Nung nakalabas sila mga kababayan, ang tatapang nila ngayon nung hindi na nila kaharap etong si General Torre. Pero kanina, nung kaharap mga kababayan ni Dado Clemente, etong si General Torre, hindi naman siya makaimek, hindi rin siya makatitig, hindi rin siya makatingin kay General Torre. Tapos ngayong nasa labas na sila mga kababayan, kasama yung alalay niya, ang tapang-tapang na nila sa labas pag hindi na nila kaharap etong si General Torre. Panoorin ba natin? may problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, hinihintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yun? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos kasi putulan ka na ng paa? Hihintayin pa ba yun? Dapat ngayon tayo kumilos, panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May it's a one, no? may it's a two. Ano nangyari? Inciting. Ano nangyari? Di ba? Kita nyo, ang yabang ni Dado Clemente pag hindi nakaharap, etong si General Torre. Pero mas matindi dito mga kababayan, eto yung patunay kung gaano karami yung vlogger ni Digong. Ano po, lalo na yung mga vlogger na talagang ipinagtatanggol itong si Duterte. Sa bagay, kung pakikinggan natin yung sinabi ni Atty. Larry Gadon, mga kababayan, ni Secretary Larry Gadon, talagang sila na nga yung jackpot pagdating sa sobrang dami ng mga hawak na vlogger. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba, ang sabi ni Secretary Larry Gadon, ang marami lang daw sa uma-attend dun sa proclamation rally nitong kabila mga kababayan, nitong Team Suka, yung mga paid vlogger, yung mga bayarang vlogger. So ito yung patunay mga kababayan na talagang talamak sa kanila yung mga vlogger. Kita nyo naman. Ayan no? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam nyo ba ang corruption nga sa Pilipinas? Tradition yun. Ha? Narinig ko na sa isang kampo yun. Sir, kasi problema kasi tradition na Ha? Tradition ng corruption? So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na, itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon na papalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng gobyernong Pilipinas sa pamumuno ng ating bangag na presidente. Pero hindi ko sinasabi na ang kanyang administrasyon lang ang korap. Lahat ng administrasyon ay korap. Pero ngayon lang... O hindi parang sinabi mong korap ang administrasyon ni Duterte. Parang sinabi mo na korap ang administrasyon ni Digong. Kasi mga kababayan, ito yan sinasabi dito, nitong alalay nitong si Dado Clemente, na na hindi daw niya sinasabi na kurap ang administrasyon ni PBBM, pero lahat daw ng administrasyon ay kurap. So ngayon, alam pala nila sa sarili nila na nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte ay talamak ang korupsyon. Bakit nyo pa ipinagtatanggol? Diba mga kababayan? Ganun lang kasimple.
Bakit nyo pa pinagtatanggol si Digong kung hindi niya natutukan at naagapan ang korupsyon sa panahon niya na siya ang presidente? Eh di kahit pala kayo niloloko nyo yung mga sarili ninyo. Kunyari ipinagtatanggol nyo si Duterte pero sa kaloob-looban ninyo, sa damdamin ninyo, sa sarili ninyo, alam ninyo na nung panahon na si Duterte ang presidente ay talamak din ng korupsyon. Di ba ipagpatuloy pa natin? Ang malala, wala nang kontrol ang presidente. Kanya-kanya silang nakawan. Kahit man anong ayon siya. I'm sorry armed forces ha. I'm sorry armed forces. Galing ako dyan. 4.9 billion ang hinahanap ko sa inyo. Sabi dito, yung alyansa halos puno yung venue. Kaya nga Kuya Lori Pero dito, kita mo naman, yung mga nagsasalita dito, halos ang mga nanonood at naandi dito, mga vlogger. Saka ba naman nagkatala mga kababayan? Kita nyo, halos mga vlogger yung madami dito. Ang administrasyon ay corrupt. Pero hindi to proclamation mga kababayan Hindi to proclamation ni Duterte at nung kanyang partido. Ito ay proclamation mga kababayan ni Dado Clemente at saka nung kanyang alalay. Ang mga nanonood, puro vlogger. Ipagpatuloy pa natin. Pero ngayon lang, ang malala, wala nang kontrol ang presidente. Kanya-kanya silang nakawan. Kahit man anong ayon siya. I'm sorry armed forces ha. I'm sorry armed forces. Galing ako dyan. 4.9 billion ang hinahanap ko sa inyo. Masakit. Walang iyakan. Masakit sa kalooban ko. Nasirain ko. Easy. Puso. Puso. Kayak pa. Puso. Ang puso natin. Babae. Baka may matay. Kiss mo na sa babae. Okay. Masakit ba sa kalooban ko na ang armed forces ay tinitira ko? Pero mas masakit ang maraming biyudang namatay dahil sa stress kahintay ng mga differential nila. O yan mga kababayan kita nyo. Napakabait ni Dado Clemente kanina pero nung nasa labas na mga kababayan at hindi nakaharap, etong si General Torre, abay biglang tumapang ulit saka yung kanyang alalay. Diba yung kanyang alalay kanina mga kababayan, noong naando dun sa loob nakaharap nila etong si General Torre, halos parang parang mga santo mga kababayan. Sa sobrang bait pero nung nasa labas na at hindi na nila kaharap etong si General Torre mga kababayan, abay biglang tumapang. Yun lang pala, hanggang doon lang pala yung tapang nila. Pagkaharap na nila yung taong sinisiraan nila, hindi na sila makaimik mga kababayan. Hanggang dyan lang ang tapang ni Dado Clemente at saka nitong kanyang alalay. Hanggang doon lang.